Mag-haul tayo ng mga napamili natin. Ayan. Anong flavor? Mula sa Philippines. Ayan, pala honeys. Honey pala, honey. Honey. Ito pero kasi paborito ko to. Ano siya? $20. Oh, $20. 3 na siya, 3 sets for $100. Kasi usually binebenta sa amin $120 or 6, 7 for $100 also. Bili ko naman sa Mongkok, magnet. Yan. Mura lang siya kasi nabili namin siya for $50, 5 set na siya. Nakuha ko lang siya ng $10 per bag. And then 180? 160 for 4. 160? for 4. Mura. Jesus to. Nabili siya 10 each. $10. Yes. Nakuha nyo rin. Hi guys, so good evening and welcome back to my channel. And for today, magkakaroon tayo ng quick room tour or hostel room tour. So currently, nasa 13th floor ako ng Mirador Mansions. Ayan, ayan yung escalator. Again, explain ko sa inyo, this is the add numbers ata or even. Basta yung 1, 3, 5, 7, 9, dito is 2, 4, 6, 8, 10. Pero dito dadaan dito. So, magkakaroon tayo ng room tour. Okay? So, ito yung floor ng aming hotel. Ito, sa kanila to, part yan. And then, may water dito. Pwede ka kuha dyan ng water. May hot and cold. And then, paglabas mo ng elevator dito sa 13th floor, ito yung reception area. And then, ito rin, part siya ng hotel. And then, dito kami sa flat B1. Okay, ayan yung reception area. Okay, and then ito na, pasok tayo sa aming room. So pasensya na, medyo may kalat kasi yan is parang bed frames. Ayan, mukhang may na-acquire silang ibang doors, and then mga aircons, ayan, mga humidifier, and then ang nakuha namin is 2 rooms. So, ito yung sa 3. And then, ito yung room naming 2 ni L. So, ayan. Pagpasok, ayan. Huwag kayong mag-expect ha. Okay. Pagpasok, hostel lang. This is a hostel type. So, pagpasok, ito na agad yung kama. And that's good for 2. And then, may television dyan. Wait lang, hinaan natin ang TV. May TV. May blower naman siya, guys. And then, may kasamang electric fan. Kasi hindi kaya ng aircon minsan pag sobrang init sa labas. And then, yung aircon, malamig naman siya. And then, ito yung CR namin. Ayan. So, glass ang wall niya. And then, meron namang ganito. Yung pang tabon. And then, kompleto naman sa CR, guys. So, ayan. Yung lababo. Merong mirror. Then, may tissue dyan. Then, naka-flash. And then, ito yung bowl. May mga sabitan ng mga gamit dyan. Tapos, sorry, balik natin. Balik natin dito. And, may shower. So, this is hot and cold shower, guys. And, malaki yung CR. Ito siya. Ayan, o. Malaki naman yung CR. Naka-extend yung kamay ko, guys. Ayan, o. Naka-extend siya. And, malaki yung CR. And then, high ceiling din. Ayun, hindi ko siya abot. And then, may exhaust fan. Ayan. And then, paglabas mo, ayan, kama na ulit. And then, yeah, typical Hong Kong. Hong Kong type, box type, shoebox type na room. Ang mahalaga naman is may aircon, may higaan. Di naman kasi kami mag-staycation eh. Kaya, okay na kami sa room na to. So, hinga natin ng feedback ang kasama ko sa room. Kumusta ang room? Kumusta experience? Kung una, medyo nainibago ako. Kasi, ano siya, hindi siya yung tulad ng room namin noong 2019 sa Hong Kong. In the past travels kasi, yung mga room namin, although cheap, magaganda. Ito, medyo below the standard siya. Pero so far, okay naman siya as a room. Cozy naman siya. Tapos, wala ditong room service. Hindi sila naglilinis unlike yung mga prior rooms namin. Lalabas kaming may basura.
babalik kami may basura, lalabas kaming ganun yung tuwalya, babalik kaming ganun yung tuwalya. Pero nanghingi kami doon sa may front desk. Binibigay naman nila. Binibigay naman. However, medyo meron silang konting questioning na bakit hingi. Okay. May mga ganun silang questions. Pero overall experience naman, I would say na rate mo 1 to 10. Well, nagawa naman niya yung trabaho niyang as a room. So, I would say 6.5 over 10. 6.5, okay. And yeah, tama siya guys. Hindi ko alam ha, I'm not being racist, okay? Iba talaga kapag may Pinay sa hostel dito sa Hong Kong. Malinis naman yung hostel. It's just that may mga alikabok or may konting dumi sa sahig, pero may walis namang available sa labas. And if hindi ka naman masyadong sensitive sa ganong place, wala namang ipis dito or whatnot, wala namang amoy na mabaho. And wala ring bed bugs. That's what we are proud of. Wala namang bed bugs, wala namang kagat sa amin dito sa hinigaan naming kama, sa kumot na ginamit namin sa unan. So that's a plus. Kasi sa mga nababasa ko sa review sa hotel na to, sa Agoda, Trip.com, at sa Booking.com, ang daming negative reviews. Okay? From the owners, from the staff, and then the rooms, the amenities. Ang only thing na positive for them is yung location. Kasi nga, malapit siya. Paglabas mo ng Mirador Mansion, sa kaliwa mo, andyan yung MRT station and may 7-Eleven. So, for us, ang experience namin, okay naman to. Wala namang ganung problema kaming nakuha. And, i-discuss ko sa inyo kung anong room to mamaya pagkatapos nating, or anong hostel to, pagkatapos nating silipin yung room ng kabila and hingan sila ng feedback. Ayun guys, lumipat na muna ako dito sa cellphone ko kasi naubusan na ako ng memory. And hindi ko pa na-download yung ibang clips from the memory card dun sa DJI. So, dito muna tayo sa iPhone since room tour lang naman to. So, ayan, yun yung feedback namin ni El dito sa aming unit na na-assign sa amin. For him, it's 6.5. For me, it's 8. I wanna be fair. 8, pag pinag-usapan itong room. And then, yun nga, sa customer service nila, medyo tagilid tayo sa customer service. Maybe because of their culture. Kasi walang Pinoy sa staff nila. Alam naman natin Pinoy, napaka-accommodating. And then, cleanliness is a virtue talaga pag merong Pinoy staff. For this one, malinis naman siya guys. Hindi naman siya ganun kadugyot. May available naman. Upon request, bibigay naman nila. Doon tatanungin ka bakit. Pero ibibigay rin naman nila. So, and then again, hindi naman ito yung reason ng pagpunta namin sa Hong Kong. As long as may malinis kaming natitirahan, gamit namin, tutulugan, wala naman kaming bed bugs bites. As what I mentioned earlier, safe yung skin namin dalawa dito sa kumot at sa unan. Though may binili kaming, binili kaming parang disinfectant for us to make sure na wala talaga. Though, wala naman talaga. So, ayun, lipat na tayo sa kabilang room. Tingnan natin yung room ng tatlo and hinga natin sila ng feedback. So, andito na tayo sa kabilang room. Natapos na natin yung room namin ni El. So, 2 room kami kasi 5 kami. Hindi kami kasyang lahat sa isang room. And, ako muna magtutour dito sa kwarto nila. And, hinga natin ng feedback yung tatlo. Honest feedback. So, pagpasok, ito rin yung room. Wait lang, pakita ko ha. Ayun yung room namin. Ayan. Magkatabi lang na room. So, andito na agad yung aircon nila and may nagka-problema siya ng first 3 days. First 4 days may baha dyan. Lagi. And huwag nyo nang pansinin tong, cobre kama kasi pinantataklob nila yan dito. Kasi kitang-kita yung, pag may tao sa loob. Though, magkakakilala naman sila, di naman sila nagkakahiyaan. And ito yung loob ng CR nila guys. Halos same lang din naman sa amin. Ayan. And then, shower, hot and cold is working then. And, ayan. Paglabas mo, ito na yung kwarto. Ito na yung room. So, andun yung 2. And then, nandito yung isa. So, 3. And then, mahaba yung room guys. Oh, from here. And then, mahaba dun. Pwede kang tumambling. And then, yung view nila is... Hindi. Yung view nila dyan is sa Nathan Road, yung mismong Chim Sha Tsui. Ayun na, tapos pwede silang mag-bowl dyan kasi mall yung katapat na yun, restaurant. And then may TV rin naman.
Hindi nila napagana nung nasimula kasi di nila alam kung paano i-live TV. And, ayun, malaki naman yung room, guys. Pasensya na sa gamit nila. 3 sila dito. Pagbigyan nyo na. Yeah. And then, may blower naman ring available. And gumagana naman siya, guys. So, ayun yung towel rack. And then, nandito yung aircon. Malakas naman yung aircon. So, that's it, guys. This is their room. So, ngayon, hinga natin sila ng feedback. Honest feedback regarding this room. Dito sa hostel na to. And then, discuss ko na lang sa kabilang room kung anong hostel, magkano nakuha, at kung ilang araw namin, saan ko rin nakuha. Okay? So, sino mauna? Sino bibigyan ng review? Siya muna ba ganito? Sige. 7/10. 7/10. 7/10 kasi may mga ipis na maliliit. Pero napapatay naman namin. Yun lang. Tapos, okay yung CR. Natutuwa ko sa CR. Kasi nagiging blurred naman yung salamin kapag naliligo ka. Kasi mainit yung tubig. Kasi mainit yung tubig. Kaya lang, napaka-extreme nung init niya. Kaya kailangan yung kontrolin yung tubig. Kasi kung ayaw yung mapaso or malapnos ang balat, kailangan yung kontrolin. Okay. Tapos, yung una nga lang bumabaha dito, pero at least naayos na ni Kuya. Pero natutuwa ako dahil hindi basahan ang binibigay nila. New towel. Mainit-init ba? Mainit-init, bagong plancha. Yun talaga, the best yung pagpunas nila. Sa location naman, ano? Sa location, natutuwa ako dahil nasa sentro halos din naman kami. And then, nasa 13th floor. Tapos katabi pa ng elevator. Hindi kami nahihirapang umalis dahil napakadali lang nung paglipat namin sa pagbaba. Overall experience, kasama yung room, location, 7/10. 7 out of 10. Okay. Ang akin namang review ay, kung si Des ay 7, siguro, I will add 0.5. 7.5. Kasi po, malakas din ang wifi nila. Ting! Lagi mo ng ganun na. Ting! Wifi. May wifi na. Like, ang ganda, may wifi siya. And then, actually, yun, tama si Des, may mga ipis-ipis. Pero ginawa namin ng paraan, nag-adjust kami ng Sobrang dami ba? Or Like, napapatay naman. gano'ng karami? Like, kada uwi kami may isa, dalawa, napapatay naman. akala ko O naman plan, mga patay 5. ipis kami every night pag uwi namin. And then, ano pa ba, parang gusto ko pa nung isang araw magwalis, pero wala kaming walis. May available sa labas. May available Ginagawa sa din, labas. So, kinukuha pauwi din. naman na kami, kaya dead man na yun. And then, ano pa nga ba yung napansin ko dito? Yung bed sheets, di ba usually, may nababasa kasi ako sa group na sobrang dumi daw yung nakikita nilang mga bed sheets, mga unan. May mga marka-marka. Marka, may marka pa. Pero dito, namarkahan ko. Charing. Kahit may ipis man. Kahit may ipis man siya, malinis. Pag sinabing puti, puti talaga siya. And then bed sheets malinis din. Tingnan mo naman, nakabalo talaga sa katawan ko. Kaya, Bed bug bites pala. Mayroon ba kayo mga kagat? Wala ako. Wala din ako. Ang isi-share kong isa ay nakalimutan ko na. Ganito. Nagre-request kami ng lipat ng other room. Kasi nga, di ba may tulo-tulo effect kami dito. Binibigyan na lang kami nila ng towel. So, thanks to the Alliance. Bagong laba. Bagong laba, bagong plancha, mainit pa. Yun lang. 7.5 out of 10 kasi may wifi. Ako po, 7 din kasi umaga yung mata ko. Charot. Char. Nakagat din po namin. Nakagat po ata ng ipis. Charis. Tapos ayun po, 7. Sa location po, okay. Very convenient. Tsaka accessible siya. May 7-Eleven na malapit. Ganun. Kakaibang 7-Eleven na. Yes Hindi po. normal na Yummy. 7-Eleven. Nakakain namin. The best po yung food nila. Tapos, yung cleanliness po ay mga ano. Okay naman. Yung mga bed sheets, ganon. Pero, ayun nga, nagtulo-tulo nung first day namin. So, baha-baha doon. Tapos yung may free water din sila. So, ang dami namin nare-refill na water. Laking tipid na. Sobrang laking help po nun kasi may patubig sila. Mahal po ng tubig dyan. $11, gano'n. So, okay din po yun. At saka, ano ka ba kuya? Sa kama. Sa kama? Yun lang. Yun, naging problema ko lang Oo. Pero wala namang kagat-kagat or what not. Okay naman. Masarap matulog. Okay. Naharok po. So, yun yung review. Hindi ko na nasama si El dito sa frame kasi doon siya sa kabilang kwarto. And that's it for the hotel room tour, guys. And i-discuss ko sa inyo. Lilipat muna ako sa kabilang kwarto. And sana nakaka-help yung, sige,
Gusto nila na may ganun-ganun eh. Sige, if you're new to my channel, don't forget to hit the subscribe. Dito yun sa baba. Dito. Okay, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para update ka sa aming travel vlog and dito sa Hong Kong, guys. And ikukutin nyo ko sa kabilang room. I hope nakatulong yung review namin, naming 5 dito sa hostel na to. And ngayon, i-discuss ko na sa inyo kung anong pangalan ng hostel na ito dito sa Mirador Mansions. Okay? So, dito yung cheat sheet natin. So, ang pangalan ng hotel na to is HK Peaceful Guest House. So, ilalabas ko na lang yung screenshot here or here sa kabilang screen. And sila rin yung we.in hotel. Nakita ko kasi dito sa mga nakapaskil eh. So, it's either HK Peaceful Guest House or we.in hostel. So, nakuha namin to guys ng 21,890 for the total of 7 days, 6 nights, and 7 days, 2 rooms. So, ang pinatakan nun is tag for $4,378 kami. Nakuha ko to via Agoda. So, ayun lang guys. Ang pangalan ng hotel na to is HK Peaceful Guest House or we.in. Though may mga nababasa akong negative feedbacks, especially sa mga kapwa nating Pinoy na mga nagstay dito. Though may mga nakita rin naman ako mga Pinoy na naghihintay dyan sa sa check-in dyan sa reception area. Karamihan sa mga reviews na nabasa ko about this hotel is ayun nga daw, madaming ipis, madumi, yung kama daw is may mga marks, unan is mabaho. Hindi ako niniwala doon. Nagtiwala ako sa hotel. Okay, kasi ito lang yung pinakamura that time na binook ko. Kasi lahat ng hotel, since alam natin na yung Hong Kong is nag-i-invite ng mga tourists, so expect na lahat is mahal. Okay? So if you're a vegetarian guys, I highly recommend this hotel. Okay? But at the same time, don't expect too much. Okay? Especially sa yung cleanliness na sinabi nila, hindi naman siya ganun kadugyot guys. Okay? Malinis naman siya. Yung cleanliness na gusto nilang sabihin is, yun nga, hindi sila naglilinis ng room while you are staying here or during your stay sa kanilang hostel. But you have an option naman guys to clean it yourself. I understand. May pagsasabi sa inyo, ba't ako maglilinis pa? Eh, pagod na nga ako galing travel. So, ayun guys, kaya doon din ko connect yung sinabi ko na huwag kayong masyadong, kung vegetarian ka naman, huwag ka lang masyadong mag-inarte. May mga provided naman na panlinis dyan guys. So, you can clean it yourself. Kasi, kayo rin naman yung maapektuhan. Okay? And walang magagawa yung pagreklamo nyo. Alam ko tayo mga Pinoy, we provide extra mile sa lahat ng services, mapa Pilipinas man yan or sa ibang bansa, as long as we are Filipinos and then Pinoy yung mga clients nyo, kung saan man kayo nagtatrabaho, magbibigay kayo ng 100% or 100% customer service. But for this one guys, since I believe maybe because of their culture, as I mentioned kanina, I am not being racist here, but parang ganun talaga sila, and then hindi sila ganun ka-approachable guys. Okay? Huwag kayong madamdamin. Ganun lang talaga sila. Ganun sila magsalita. Ganun yung tone nila. And ganun yung accent nila pag nag-i-English. So, hindi sila galit or hindi sila rude. Okay? Kasi may mga nababasa rin akong comment na rude daw yung babaeng may-ari, lalaking bantay, yung mga staff. Well, with my experience, with our experience, hindi naman sila ganun ka-rude guys. Normal lang sa kanila yon talaga. So, tayo lang talaga mga Pinoy, since we are very soft-hearted, madamdamin sa mga ganyang bagay-bagay. Dito guys, ako na nagsasabi na huwag nyong pairalin yung pagiging madamdamin nyo. Hindi nyo lang sila ma-encounter sa hotel na to. Yung mga locals, karamihan din sa store, 7-Eleven, restaurants, yung customer service nila talaga, hindi sila masyadong ganun ka-hospitable kagaya ng mga Pinoy staff. Okay? Yun na yung sinasabi ko. So, kailangan nyo mag-adjust kasi number 1, you are here sa kanilang bansa. You have to learn their culture, their attitude towards you as a tourist. So, hindi lahat mapiplease mo, unlike na mga Pinoy na kaya mo i-please, kaya mo pakiusapan. For this one guys, for this hotel, pinili kong hindi magreklamo, okay? Kasi may mga comments akong nabasa na
nag-demand sila kasi ayaw nila yung room, naliliitan sila sa room, may ipis yung room, madumi yung room. Ang ginawa sa kanila, siningilan sila ng extra room or extra payment. And ako mag-isip, ayaw ko namang mapalayas kami dito. 7 days kami sa Hong Kong. And for us, kinonsult ko naman sila, guys, okay ba? Kasi kapag nagreklamo tayo, baka palayasin tayo, wala na tayong mahahanap na kapalit. And ito naman, best na yung location. Sabi nila, okay naman daw. Ayun, kaya dito kami nagstay. And again, as I've mentioned, guys, basta wag nyong pairalin yung pagiging madamdamin nyo if you're a vegetarian traveler. Kasi this hostel is really for vegetarian, guys. If yung thinking mo is tutulugan lang naman, basta maayos, may mapaglagyan ng gamit, mapaliguan, pwede na to. Okay? So, sorry if sobrang haba na nung, paglilitan niya dito. Kasi gusto ko lang sanang i-highlight din tong hotel. Kasi okay naman siya, guys, eh. Wag kayong masyadong maniniwala sa mga comments or reviews. Siguro naging pinairal lang nila yung pagiging madamdamin nila. Kasi nga hindi na pagbigyan yung gusto nila or hindi na meet yung expectation. Pero for us, I'm not sugarcoating this para pakita itong hotel or whatnot. Again, walang affiliation sa kanyang hotel. Hindi nga sila Pinoy, eh. Local sila dito. So, mabait naman sila, guys. Understand them. And then, the location number 1 is great. Kasi Mirador Mansion, Chungking Mansions, andyan lang din sila. And then, the price, ito yung pinakamura that time. Okay? Pero if hindi ka naman vegetarian, if medyo may budget ka, dun ka na sa mga 3 stars, 4 stars, 5 stars hotel. Pero, if vegetarian ka lang talaga, you're traveling with your partner, with your friends, make sure mo lang na hindi sila maarte. Okay? And manage your expectation, guys. Alright? Wag agad maniwala sa mga reviews, see it yourself. Okay, narinig nyo naman sa kanila, okay naman sa kanila yung place. Though may mga negative things na call outs, pero it's manageable naman. Hindi naman siya ganun kadugyot talaga. Alright? So, ayun lang, guys. Dito ko na tatapusin ang ating hotel room tour. And again, ang pangalan ng room na to or ng hostel na to is Hostel HK Peaceful Guest House or We.In Hostel. Okay? And dito siya sa 13th floor ng Mirador Mansions. And ayun lang, guys. So, again, nag-outro na ako sa kabila kasi gusto nila na may gumaganon-ganon tinuturo. So, ito na yung official na i-close ko yung vlog. If you're new to my channel, guys, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga next travel vlogs ko. And sana nakatulong tong review namin. Live in action review dito sa hostel na to mismo. And nanggaling mismo sa bibig ng mga kasama ko yung mga reviews nila. Good things or bad things. Pero overall, our stay, we had a great time here. And especially for the first timers, nagustuhan nila yung place. So, ayun lang, guys. Bye-bye and see you sa ating next vlog.